mainit na balita ngayong tanghali. Pagbuo ng framework ng Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang 2017, sinusulong ng Pilipinas at Thailand. Kasunduan ng dalawang bansa sa importasyon ng Thai white rice pinalawig hanggang 2018. Kampo na subukong si David Lim Jr. Hinahanap ang original na video footage ng road rage incident sa Cebu para patunayan na edited ang kumakalat na video sa insidente. Armed Forces of the Philippines nakipag-ugnayan na sa Philippine National Police kaugnay ng ulat na nasa Metro Manila na ang ilang miyembro ng Maute Group. Pag-regulate sa window tint ng mga pribadong sasakyan, pinag-aaralan na ng MMDA. At PNP responders nakuha na rin sa wakas ang matagal nang inaasam na kampyonato matapos talunin ang Malacanang Kamao sa final game ng 5th UNTV Cup kagabi. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sakay ng kotse na nahulog sa tulay sa Lucena City. May report si Japet Cablayda. Nilapatan ng Pangulang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang nasugatan matapos mahulog ang kanilang sinasakyang kotse sa Isabang Bridge, Ecotourism Road, Lucena City kagabi. Mula Manila at patungo sana ng Bicol ang mga sakay ng kotse nang mangyari ang insidente. Ayon sa Korean National at driver ng kotse na si Carl Yu Won Lee, nasilaw umano siya sa kasalubong na sasakyan at hindi na malayang under construction at one-way lang ang dinadaan ng kalsada dahilan upang dumausdos ang kanilang kotse sa tulay na may 7 metro ang taas. I'm so to front of just red light. Just maybe another person. Another truck. Another truck. I couldn't know. Nagtamo ng gasgas sa kanang tuhod at paa si Carl habang nagkaroon naman ng gasgas sa leeg ang kasama nitong si Lea Casuno na nilapatan ng Pangulang Lunas ng UNTV News and Rescue Team. Hindi na nagpadala sa ospital ang dalawa, sa halip ay nagpahatid na lamang sa kanilang tinutuluyang hotel. Maraming salamat sa tingin sa amin kasi dahil sa inyo talagang hindi kayo makakalis dun sa ganitong oras. Kaya maraming salamat. Ayon sa PNP, nakikipag-usap na sila sa DPWH upang malagyan ng maayos na signage ang lugar upang hindi na maulit ang aksidente. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Nagkasundo ang Pilipinas at Thailand na bumuo ng Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang kasalukuyang taon. Narito ang report ni Rosalie Cos. Sa pagpupulong ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha kahapon, binigyang diin ng dalawang leader ang kahalagahan na mapanatili ang kapayapaan, seguridad at stability, gayon din ang paggalang sa freedom of navigation at overflight sa South China Sea. Dahil dito, kapwa suportado ng mga ito ang epektibong pagpapatupad ng Declaration of the Conduct of Parties at mabuo na rin ang framework of the Code of Conduct bago matapos ang 2017. In this regard, both sides emphasize the need for the full and effective implementation of the Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea and express determination to complete the framework of the Code of Conduct in 2017. Ang Code of Conduct ay mga tuntunin sa pagresolba ng maritime dispute sa South China Sea. Muling binigyang diin din ng Pilipinas ang commitment nitong makipagtulungan sa Thailand at iba pang concerned parties upang mapagbuti ang maritime cooperation at maisulong ang kapayapaan sa rehiyon. Bukod dito, nagkaisa rin ang dalawang bansa na lalo pang paigtingin ang defense cooperation upang malabanan ang transnational crimes tulad ng terorismo, pamimirata o piracy, human trafficking at talamak na illegal drug operations. Bilang bahagi nito, inaasahang mapagtitibay ang Joint Committee on Military Cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Thailand ngayong taon. We stressed the importance of our defense cooperation to achieve these goals and look forward to the inaugural Joint Committee on Military Cooperation
this year. Nangako naman sa isa't isa sina Pangulong Duterte at Prime Minister Chan Oo-cha na mas pagtitibayin pa ang ugnayan ng dalawang bansa alang-alang sa ikasusulong ng ekonomiya at kapakanan ng mga Pilipino at Thai nationals. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Samantala, inaprubahan rin ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Thai Prime Minister ang lalo pang paigtingin ang two-way trade at investments ng Pilipinas at Thailand. Nagbabalik si Rosalie Coz. Isa sa mga napagkasunduan ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang pagpapaigting ng two-way trade at investments ng dalawang bansa. Umaasa si Pangulong Duterte na kaalinsabay ng pagresolba ng pamahalaan sa mga suliranin ng kriminalidad at katiwalian sa ilalim ng kanyang administrasyon, mas dadami ang Thai investors na maeengganyong mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Duterte, noong 2016, umabot sa bilyong-bilyong dolyar ang trade value ng dalawang bansa. Economic reforms are always instituted in the Philippines with our emphasis on combating corruption, eradicating criminality, and dismantling the illegal drug trade apparatus. We are hopeful of more investments coming from Thailand. Bukod dito, pinirmahan din ng Pilipinas sa Thailand ang Implementing Program on Tourism Cooperation 2017 to 2022 na naglalayong bumuo ng mga activity na makakapag-promote ng mga tourist destination ng dalawang bansa. We also recognize the importance of tourism for national and regional developments as well as strengthening people-to-people relations. The Philippines look forward to activities such as promotion of joint tourism destinations to harness this key sector of growth. Samantala, isa rin sa napagkasunduan ni na Pangulong Duterte at Prime Minister Chan Oo-cha ang extension ng pag-angkat ng Pilipinas ng Thai white rice mula December 2016 hanggang December 2018. Ang Thailand ang isa sa pangunahing pinanggagalingan ng imported rice ng Pilipinas. Inaasahan naman na makapagpapatibay pa ito sa food security cooperation ng Pilipinas sa Thailand. Pag-iibayuhin din ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng palitan ng impormasyon at kasanayan sa irigasyon, artificial rain, livestock, fisheries at iba pa. Target din ng Philippine at Thailand government na pataasin ang kapasidad ng mga kabataan sa science and technology sa pamamagitan ng exchanges at interactions ng mga kilalang institusyon sa dalawang bansa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Binuksan na ngayong araw ang 50th ASEAN Interior Information Officials Meeting na naglalayong palakasin ng media sector ng mga bansang miyembro ng Southeast Asian Nations o ASEAN. At para bigyan tayo ng detalye sa ulat na yan, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Lalaine Moreno, live mula sa Bacolod City. Lalaine! Yes, Lakay, magandang tanghali. Mahigit 50 delegado ng 15th meeting of the ASEAN Senior Officials Responsible for Information o SOMRE ang dumating dito sa SMX Convention Center, Bacolod City. Kabilang sa mga dumalo ay senior representatives mula sa Ministry of Information ng 10 miyembro ASEAN. Gayon din ang mga officers mula sa ASEAN Secretariat. Ang event ay pinangunahan ni Presidential Communications Operations Office Undersecretary Noel George Puyat. Dumalo rin sa pagtitipon si DILG Secretary Mike Sueno kasama ang mga opisyal ng Bacolod City at Negros Occidental. Kabilang sa mga tatalakayin sa 2 araw na event ay ang mga estratehiya upang mapalakas ang promotion awareness ng ASEAN sa komunidad. Batay sa survey ng ASEAN Community Building Effort, 81% ng ASEAN citizen ang narinig na ang pangalang ASEAN habang 24% lamang ang nakakaalam ng kahalagahan ng organisasyon. Nakatakda ring bumuo ng recommendation at work programs ang mga delegado upang mapalakas ang media sector ng member states. Mahigit 4,000 miyembro ng Task Force Bacolod ang nakakalat na sa syudad upang magbantay at seguridad sa pagtitipon. Tiniyak naman ng Bacolod City Police Office na wala silang namomonitor na malaking banta sa seguridad sa lungsod kaugnay ng ASEAN meeting. Yan mo ng latest mula rito sa Bacolod City. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Lalaine Moreno, nag-ulat mula sa Bacolod City.
Balita pa rin sa kalakalan, sinabi ng Singaporean Ambassador to the Philippines na umaasa siya na marami pang pamumuhunan ang papasok sa Pilipinas dahil sa magandang performance ng Duterte administration. May report si Leslie Longbowen. Positibo ang pananaw ni Singaporean Ambassador to the Philippines, Kok Lee Peng, na titibay at lalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Singapore sa mga darating na panahon. Ayon kay Ambassador Peng, mas maraming investment pa ang inaasahang papasok sa bansa dahil sa magandang economic performance nito. I think that the volume of trade and investment is only going to grow. I haven't seen the latest numbers yet, but there has been a definite uptick in the quantum year on year. And I think that given the Philippines is continuing to grow at about 6% every year, there is strong business interest in the Philippines. Kumbinsido naman si Peng na mananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas kung ang pagbabatayan ay ang growth pattern nito. Pinuri rin ng Singaporean Ambassador ang mga ginagawang aksyon at ang strong political will ng Administrasyong Duterte pagdating sa usaping pangkapayapaan sa mga rebeldeng grupo na ani ay nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. I think things are very hopeful for the Philippines. What is happening is that there is a very solid focus on peace and security, attempt to look at the deeper processes in the country, namely the two peace processes. And when you have national security, I think then you really unlock your potential for development and prosperity. Samantala, tumanggi naman si Ambassador Peng na magkomento sa ilang usapin sa bansa tulad ng war on illegal drugs ng pamahalaan, debate ukol sa death penalty bill at territorial disputes sa China. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na may Maute Group na sa Metro Manila kasunod ng pagkakadakip sa isa sa mga miyembro nito sa Quezon City. May ulat si Grace Cassie. Part, the PNP in cooperation with the AFP remains on high alert. Nanawagan si Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa publiko na manatiling kalmado ngunit alerto matapos makumpirma ang presensya ng Maute Group sa Metro Manila. Kasabay nito ang pagtiyak sa kaligtasan ng publiko at heightened police visibility sa mga pampubliko at matataong lugar. Kung matakot yung publiko lumabas, matakot na pumunta sa mga public places, that means they achieved their victory, yung mga terrorists. In order to defeat the terrorists, we have to live our lives naturally. Lunes ng gabi nang maaresto ng PNP ang miyembro ng Maute Group na sina Sip Ibrahim nang salakayin ng isang tindahan sa Barangay Culyat sa Quezon City. Na-recover sa kanyang bahay ang ilang baril at bala, 7 pakete ng hinihinalang shabu at isang mortar. Sina Sip ay suspect sa tangkang pagpapasabog ng improvised explosive device o IED sa US Embassy noong November 2016. Ang grupo rin umano nito ang nasa likod ng terror threat noong Enero sa kasagsagan ng Translasyon at Miss Universe Beauty Pageant sa Metro Manila. Meron silang connections dito, meron silang mga members dito, no? That protects them. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang mga kasamahan nito upang mapigilan na anumang tangka ng panggugulo sa Metro Manila. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Taliwas sa bahayag ng PNP, sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala itong namomonitor na Maute Group sa National Capital Region o NCR. Ito ang sinabi ni AFP Public Affairs Chief Colonel Edgard Arevalo. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, nakipag-ugnayan sila sa PNP kaugnay sa pahayag nito tungkol sa Maute Group sa Metro Manila. Nanawagan ng AFP sa publiko na maging mapagmatsyag at nakalekto sa lahat ng oras. Susunod. 3 araw na tigil pasada, ikinakasa ng isang transport group. Pag-regulate sa window tint ng mga pribadong sasakyan, pinag-aaralan na ng MMDA. At presyo ng mga ibinibentang gamot sa bansa, pag-aaralan muli ng Department of Health kaugnay ng panukalang Mandatory Price Reduction Scheme. Hinahanap
Hinahanap ng kampo ng road rage suspect na si David Lim Jr. ang orihinal na kopya ng video footage sa away trapiko na nauwi sa pamamaril ng kanilang kliyente kay Ephraim Nunyal noong linggo. At makakausap natin sa pamamagitan ng telepono ang ating correspondent na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Deb! Yes, Mang Udto Floor, o ginahanap na ngayon ng panig ni David Lim Jr. ang buong kuha ng video sa nangyaring road rage incident sa Cebu noong linggo. Magugunitang sinabi ng kampo ni Lim na adulterated na ang mga lumabas na video sa social network. Ayon sa kampo ni Lim, nakahanda silang magbigay ng 300,000 piso sa sino mang makakapaglabas nito. Ayon sa abogado ni Lim na si Attorney June Salatandre, na kung sakaling hawak ng panig ng biktima ni si Ephraim Nunyal Montalvo ang buong video footage, ay kailangan nilang ilabas ito upang lumabas ang katotohanan. Sa ngayon ay pansamantalang nakadetain si David Lim Jr. sa loob ng Cebu City Police Office habang inaantay ang resolusyon ng kaso. Samantala, itinanggi naman ni Cebu City Police Senior Superintendent Joel Doria na binibigyan nila ng special treatment si Lim. Kahapon ay sinampahan na ng reklamo si Lim na frustrated murder at illegal possession of ammunition. At yan muna ang update mula dito sa Cebu City. Balik sa inyo dyan. Debra Viral, nagulat mula sa Cebu City. Naghahanda na ang Stop and Go Coalition sa isasagawang 3 araw na tigil pasada ng mga jeep. At makakausap natin sa telepono ang correspondent na si Joan Nano, live mula sa Quezon City. Joan? Yes, Flor, muli nga magsasagawa ng malawakan tigil pasada itong grupo ng Stop and Go Coalition kontra pa rin nga dito sa planong jeepney phase-out at modernization program ng pamahalaan. At mula nga sa dating 1 araw na tigil pasada, plano ng transport group na gawin na itong 3 araw upang tutulan ang panukalang jeepney modernization na ayon nga sa kanila, Floor, ay posible nang maipatupad sa loob ng susunod na 2 buwan. Sa ngayon ay wala pang eksaktong petsa na itinatakda itong grupo kung kailan nila isasagawa itong kanilang nationwide transport strike. Pero bantalang Stop and Go, posibleng mas maraming bilang daw ng mga pasahero ang maapektuhan ng kanilang gagawing strike dahil tatagal ito sa loob ng 3 araw. Dati na ngang ipinahayag ng LTFRB na sa ngayon ay hindi pa rin naisasapinal ang planong jeepney modernization program ng gobyerno upang gawing mas maayos at ligtas ang mga bumabiyaheng pampasaherong jeep sa mga kalsada. Mamaya, Flor, susubukan nating kontakin si Attorney Eileen Lizada, ang spokesperson ng LTFRB, upang humingi nga tayo ng update o kumpirmahin natin kung talagang matutuloy na nga ba itong planong jeepney modernization program sa loob ng susunod na 2 buwan. At tatanungin rin natin kung ano nga ba yung posibleng sanction na ipapataw ng LTFRB dito sa mga driver at operator na continuous na ginagawa o tuloy-tuloy itong kanilang ginagawa na transport strike. Flor? Maraming salamat sa Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Pinag-aaralan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na i-regulate ang mga tinted na bintana ng mga pribadong sasakyan. Layunin nito na maalis sa mga kolorum na sasakyan at mahikayat ng mga motorista sa ride-sharing. Posibleng ipatupad ang bagong regulasyon sa Hunyo kung aaprubahan ng Land Transportation Office at PNP Highway Patrol Group. Tiniyak naman ni MMDA Officer in Charge Tim Orbos na hindi ibaban ang mga lalabag sa bagong regulasyon sakaling maaprubahan. Tatanggalin na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng illegal bus terminal na nasa Quezon City. Narito ang report ni Joan Nano. Nagkasundo na ang Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na alisin na ang lahat ng illegal na bus terminal na nag-ooperate sa lungsod na kadalasang nakadaragdag pa sa mabigat na trapiko sa EDSA.
Kabilang sa mga ikinokonsiderang illegal na terminal ang mga bus company na walang business permit o yung mga lote na ipinarehistro ng may-ari bilang garahe subalit nag-ooperate bilang isang terminal. Kasama rin dito ang mga provincial bus terminal na hindi nakakasunod sa ipinatutupad na nose-in nose-out policy ng MMDA dahil walang lagusan sa likuran ng terminal ang kanilang mga bus. Nandito po kadamihan ng ating mga terminal. Maayos lang po natin to, ang laking gaan. Hindi naman nun natin sinasabing bawal sila, pero yung legal. Yung hindi ho legal, sorry na lang ho, dapat patanggal. Yung mga nose in, nose out, hindi naman sinusunod, di ba? That's why ito yung mga bagay, itong MOA na to will serve its purpose to make sure that policies are being complied with. 3 bus terminal ang agad na ininspeksyon kahapon ng MMDA at ng LTFRB kasama ang ilang mga tauhan ng Business and Licensing Permit Department ng Quezon City. Unang pinuntahan ng mga operatiba ang isa sa mga sinasabing terminal ng DLTB Company sa kanto ng GMA Kamuning na wala umanong mayor's permit upang mag-operate bilang terminal. Wala po kayong business permit. Okay po. Apo. Yung ano ninyo? Yung para sa inyo? Apo. Dapat po talaga may business permit yung pinangahawakan. Kahit po holding area. Dry lang po ito dito terminal. Wala pong basahero dito. Mga bus lang. Binigyan ng 24 hours ng Quezon City Local Government ang DLTB Company upang magpresenta ng mga kaukulang dokumento na lehitimo ang kanilang operasyon at kung hindi makasusunod ay posibleng suspindihin ang kanilang operasyon o tuluyan na itong ipasara. Bukod sa DLTB, pinuntahan din ng grupo ang First North Luzon Transit at Genesis Transport. Samantala, plano namang bumuo ng Quezon City Government ng operational guidelines na siyang magtatakda ng proseso at panuntunan para sa mas mahigpit na pagsasaayos sa mga provincial bus terminals. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Bubuo ang Department of Health o DOH ng Council Experts Group na magmomonitor sa presyo ng mga gamot sa buong bansa. May report si Aiko Miguel. Pag-aaralan ng Department of Health ang halaga ng mga ibinebentang gamot sa bansa para sa ipatutupad na mandatory price reduction scheme. Ito ay alinsunod na rin sa nais ng Pangulo na magkaroon ng access ang publiko sa mga murang ngunit dekalidad na gamot. Ayon kay Health Secretary Pauline Obial, bubuo sila ng Council of Experts na kabibilangan ng 7 individual mula sa academe at non-governmental organizations upang tumutok sa pagre-review ng presyo ng mga gamot sa bansa. You really have to balance the price, the distribution, and of course the viability of the prices that are set by the committee. So it's hard work to do that. Kaalinsabay nito, isusulong din ng DOH ang paggamit ng generic medicines sa pamamagitan ng Philippine Health Agenda Medisina ng Bayan o PHAMB program. Sa ngayon, anya ay umaabot na sa 65% ang tumatangkilik sa mga generic na gamot mula nang ipatupad ang Cheaper Medicines Act. Gayunman, kailangan pa rin anyang amyendahan ang naturang batas upang hikayatin ang mga doktor na magreseta ng murang gamot lalo na sa mga mahihirap na pasyente. Isa si Mang Ronnie sa mga tumatangkilik ng generic drugs dahil higit na nakakatipid siya, lalo na't wala namang pagkakaiba sa bisa nito kumpara sa mga branded na mga gamot. Size lang po ang isa ng yung isang kasi maabot ng 20, 21 yata ang isang yung branded. 3 times a day yun. Mas mabigat po yun. Pag ang tuloy-tuloy yung inom mo, maaramdaman mo na gumagaan yung pakiramdam mo. Kahit sa generic lang. Naaayon sa batas na may pahintulot na magtakda ng retail prices sa mga gamot ang Pangulo. Ngunit kailangang may tumutok na konseho mula sa DOH upang rebyuhin ang data at magrekomenda sa Pangulo kung alin sa mga gamot ang dapat patawan ng mas mababang presyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Sa iba pang balita, sinampahan na ng tax evasion complaint ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Mighty Corporation. At para bigyan tayo ng detalye sa ulat na yan, nasa linya na ating telepono ang ating correspondent na si Roderick Mendoza live. Go ahead, Roderick. Naghain na ng tax evasion complaint ang Bureau of Internal Revenue laban sa kumpanya ng sigarilyo na Mighty Corporation dahil umano sa hindi nito pagbabayad ng excise tax.
at sa nakuhang mga peking tax stamps sa kanilang produkto. Paglabag sa Section 263 at 265 ng National Internal Revenue Code ang isinampa laban sa kumpanya at sa mga opisyal nito na kinabibilangan ng presidente na si retired General Edelberto Adan at Vice President for External Affairs na si Alexander Wong Choo-king. Lumalabas sa investigasyon ng BIR na peke ang halos 70% ng tax stamps sa mahigit 33 milyong pakete ng sigarilyo na nakumpiska sa warehouse ng Mighty Corporation sa San Simon, Pampanga. Sa pagtaya ng ahensya, aabot sa 9.5 billion pesos ang buwis na dapat bayaran ng kumpanya. Ayon naman sa abogado ng kumpanya na si Attorney Siegfried Fortuna, mas maigir na rin naghain ng formal na reklamo ang BIR dahil mabibigyan sila ng pagkakataong linisin ang kanilang pangalan at patunayan na wala silang nilalabag na batas. Dati namang nakipagkita kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang Vice Presidente ng kumpanya na si Alexander Wong Choo-king tungkol dito at handa man itong makipagkompromiso sa gobyerno at bayaran ang karampatang buwis. Waila? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, live mula sa Maynila. Tiwala si Senator Antonio Trillanes IV na may sapat na bilang ng mga senador na susuporta para isulong ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Joyce Balancho. Kumpiyansa sa Senator Antonio Trillanes IV na marami sa mga senador ang hindi papanig kay President Rodrigo Duterte sakaling umabot na sa Senado ang impeachment complaint laban sa kanya. I know the pulse dito sa Senado at magugulat kayo kung ilan lang dito ang Duterte diehards. Kung magkakapitan man, sino lang yung may iwan sa kanya? Mga ganon. Hindi rin anya dapat pakasiguro ang Pangulo sa loyalty ng mga senador sa kanya. Yung iba siguro, they're just trying to humor the president, pinapaasa, pinapasakay o ginagamit for that purpose o yung iba talagang ano lang yan, nauobliga na pag inimbita ka ng presidente mag-dinner sa Malacanang, di mag-dinner, it doesn't mean na binenta mo na yung kaluluwa mo sa kanya. Sinabi naman ni Senate President Aquilino Pimentel III na walang saysay na makipagdebate tungkol sa isang bagay na hindi pa nagaganap. Malayaan niya ang sino man na isipin ang mga maaaring mangyari pero wag sana ikalito ng iba kung ano ang realidad ngayon at ang mangyayari pa lamang. Samantala muli namang nanindigan si Trillanes na walang balak ang Magdalo Party na iurong ang reklamo impeachment dahil lang anya sa opinyon ng ibang kongresista na wala itong basihan. Kung walang basis, edi ibasura nila. Bakit nila ipapa-withdraw? Diyan lang lumalabas na yung sinasabing yung tulak ng bibig kabig ng dibdib. Sinasabi nilang walang basis pero nakikita mo nangangatog na eh. At hindi nila alam kung paano nila ito kokontrahin sa dakong panahon. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mababatas na maapektuhan ang pagpapasa sa mga priority bills dahil sa isinusulong na impeachment complaint kina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Malaki ang posibilidad na mabinbin ang pagpapasa ng priority bills ng administrasyon kung uusad ng impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa planong paghahain din ng impeachment case kay Vice President Leni Robredo. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe, wala pa rin posisyon ang kanilang koalisyon na may 44 na miyembrong mga kongresista sa issue. The most difficult hurdle ng Congress is to amend the Constitution and change our government. Tingin mo ba yung mga Bicolano doon sa Kongreso dahil gusto ng alisin si Lenny na speaker ay boboto? Siyempre tatanungin namin yung mga bumoto sa amin. Ayon kay House Committee on Justice Chair Congressman Reynaldo Umali, wala silang magagawa kundi dinggin ang impeachment complaint na inihain ni Representative Alejano laban sa Pangulo kahit na marami silang nakalinyang agenda. Definitely, ma-dislocate ng konti yung aming legislative agenda. Pero this is part of the job and I really hope that yung ating mga tao, yung ating mga politiko should focus more on the concerns of the people rather than politics. Sana po ay
tigilan natin yung masyadong politika. Ilan sa mga nakabinbin na mga priority bills ng administrasyon na nakatakdang talakayin sa muling pagpapatuloy ng sesyon sa Mayo ay ang panukalang Comprehensive Tax Reform Package, pagbababa ng edad ng criminal responsibility at pagrebisa sa konstitusyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Maynila. Nakukulangan ang ilang maestrado sa dahilan ni Senador Leila de Lima sa hiling nito na ibasura ang arrest warrant na inilabas ng Muntinlupa RTC laban sa kanya. May report si Roderick Mendoza. Itinuloy kahapon ng Supreme Court ang pagdinig sa oral argument sa petisyon ni Senador Leila de Lima. Nagpapasaklolo sa Korte Suprema si de Lima dahil sa pag-aresto at pagkulong sa kanya kaugnay ng kasong illegal drug trading. Ngunit nais ng mga maestrado na magpakita ng mabigat na rason si de Lima dahil dapat anila ay naghain muna ito ng motion sa Regional Trial Court upang mabasura ang kanyang arrest warrant. Ngunit dati nang iginigiit ni de Lima na walang jurisdiction ang DOJ at RTC na hawakan ang kanyang kaso. But I have some grave concerns about the undue haste you came to this court compelling us to make a pronouncement on the issue of jurisdiction. Sabi ni Justice Diosdado Peralta, dapat hinayaan na muna ni de Lima na magdesisyon ang RTC sa kanyang motion bago siya dumulog sa Korte Suprema. The court decided again with undue haste to issue a warrant of arrest. What do you expect, Your Honor, the petitioner to do? That would have been good basis of coming here. Because they denied all her motion. That would have been good basis of coming here. Your Honor, the problem is she was only speculating. She should have availed of the remedies if all of this denied because they are biased. They come here and then we listen. Bagamat tila sang-ayon naman si Senior Associate Justice Antonio Carpio na Sandigan Bayan ang dapat humawak sa kaso ni de Lima, hindi ito kontento sa paliwanag ng senadora kung bakit dumiretso agad sila sa SC. I want some more. I want special and important reasons why you have come here in violation of the hierarchy of courts. You are alleging exceptions. So you better come out with very good reasons. Itutuloy ng SC ang oral argument sa susunod na Martes upang pakinggan naman ang panig ng pamahalaan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral mula sa Cebu City. Maayong udto, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Usa ka bag-ong batch nga tinun-an sa usa ka tunghaan sa Imus, Cavite ang nakahuman sa DARE program sa Philippine National Police nga tungo nga ilayo ang mga kabataan sa daotang bisyo. Ani ang report ni Randy Forastero. Nasa mahigit 100 na grade 5 at grade 6 students ng Imus Pilot Elementary School sa Cavite ang nagtapos sa Drug Abuse Resistance Education o DARE program ng Philippine National Police. Ang DARE program ay proyekto ng PNP katuwang ang mga paaralan sa iba't ibang bansa na layong maiiwas ang mga kabataan sa paggamit at pagkalulong sa iligal na droga. Sa ilalim ng DARE program, sasailalim ang mga estudyante sa 17 45 to 60 minutes lesson sa pangunguna ng isang PNP uniformed personnel. Ituturo sa mga ito ang pag-iwas sa masasamang bisyo at mga karahasan. Nagsimula po ito noong 1993 nang pumunta po ang mga taga-LAPD dito sa Pilipinas at inalok ang dating Vice Presidente Joseph Estrada na ipatupad ang DARE program sa Pilipinas. Ayon sa DARE Philippines, karaniwang problema kaya gumagamit ng droga ang isang bata ay dahil sa peer pressure at inferiority complex. Ikinatuwa ng ilang guro at magulang ang pagkakaroon ng ganitong programa na malaking tulong nila sa mga kabataan. Sa ganitong edukasyon ay matuturuan nila ang aming mag-aaral na iwasan ang salot na droga kahit sa kanilang murang isipan pa lamang ay matanim na masama ang paggamit ng droga. Maganda to kasi sa mga bata, lalo na yung mga kabataan yan, talaga napaka-prone pagdating sa droga. Kaming mga magulang natatakot kami dyan eh. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite.
Nagbuhat og libre nga livelihood workshop ang Department of Labor and Employment Region 7 sa mga mag-uuma ug mananagat sa Alegria, Cebu. Gitudluan ang ana sa 50 ka mga misalmot sa pagbuhat og project proposal, basic financial ug marketing plan ug operational strategies. Matod kang Doli Cebu Provincial Field Office Chief Maria Grace Diaz, tumong niini nga matabangan ang mga mananagat ug mag-uma ug ginagmay nga negosyo ug mapalambo ang level sa ilang panginabuhi. Sa laing bahin, magbuhat og usa ka dialogue ang City Council aron mahisgutan ang problema sa overcongestion sa Zamboanga City Jail. Ano ang report ni Dante Amento? Ay conveni para discutir na otro martes el mga miembro del Zamboanga City Council junto con el mga personajes del City Police Office, Bureau of Jail Management and Penology y Fiscal Officer na syudad para resolba el taagraba problema del jail congestion. Actualmente, China ya pone más de 294 millones de pesos fondo desde na gobierno nacional para na nuevo pasilidad de cárcel. Pero taman lingasa ay transferi na otro probinsya si hindi pa pwede usa hasta acaba el mes del Junio este año. The scenario, Your Honor, if the warden refuses to accept the detainees, what will happen? The revelation of Member Elago, there seems to be really an urgency in the construction, the moving out of the city jail facilities, and the construction of the same. Base del datos del Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, actualmente tiene a 2,445 preso adentro del Zamboanga City Jail, que bien alto si kumpara na 800 de ultimo kapasidad del karcel. Kung dadagan pa natin yan, yung risk ng health ng inmates is very high. Pangalawa, yung security risk, no? Pangatlo, yung kaming mga personnel. Kasi it will be prone to diseases, no? Like magkaroon po ng mga TB dyan. So kami po mga personnel ay hindi po excuse dyan sa mga sakit. Cuantos del mga preso na Zamboanga City Jail kay mga miyembro del Abu Sayyaf, MNLF, MILF y otro pa organized crime group que tadale amenazo de seguridad del ciudad. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate Ciudad de Zamboanga. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral, maayong udto. Nagasalamat Deb Riveral mula sa Cebu City. Sa wakas, tinanghal na kampyon ng PNP responders makalipas ang 4 na pagtatangka. Matapos na talunin kagabi ang Malacanang Kamao sa winner-take-all match para sa titulo ng UNTV Cup Season 5 sa Smart Araneta Coliseum. May report si Bernard Dades. Sa UNTV Cup, meron kaming PNP responders. Yeah. Na ilang beses nang nasilat sa championship. Sana sila na nag-champion eh. No, yun dahil hindi pa konsipente. Pero siguruhin ko na champion kami. The champion of the UNTV Cup Season 5 is the PNP. Nagkatotoo ang sinabi ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa panayam ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason sa programang Get Straight with Daniel Rason noong July 14, 2016. Matapos ang ikapatasalang sa finals ng Liga ng mga Public Servant, sa wakas nakuha na rin ng PNP responders ang napakailap na championship title matapos talunin ng Malacanang Kamao sa winner-take-all match kahapon ng UNTV Cup Season 5 sa score na 68-55. Dumagundong ang hiyawan ng mga fans at supporters ng magkabilang kupunan sa loob ng Smart Araneta Coliseum na mistulang na balot ng kulay asul at pula. Paranin yan. Meeting 3. Sa umpisa pa lang niretrat na ng PNP ang Malacanang sa pangunguna ni two-time MVP All-on Umiping, Harold Santa Cruz at Alejandro Yangkiling na kapwa nagpakawala ng tres sa first quarter upang idikta ang tempo ng ballgame, 16-13. Rumesbak ang Kamao at nakapumigla sa matinding depensa ng responders upang idikit sa 36-35 sa second quarter.
Ngunit di pinanghinaan ng loob ang PNP at agad bumuelta ng matinding depensa upang limitahan lamang sa 7 puntos ang naibuslo ng Malacanang sa third quarter at umabante ng 9 na puntos ang PNP 51-42. Pagpasok ng last quarter, nagpatuloy ang matinding depensa ng PNP na tila binarikadahan na ang paint area upang mahirapang makapasok ang Malacanang. Umakyat pa sa 13 puntos ang abante ng PNP sa last 3 minutes and 40 seconds ng ball game. Sinikap humabol ng Malacanang ngunit kinapos na sila hanggang sa tumunog ang buzzer. Yung pangarap namin na makuha itong championship dumating na. So thank you very much sa mga players, special players, at the same time sa PNP community, kay Coach Louie Alas, kay Ronnie Sagala, okay, tsaka kay Yuki Kawamura. Congratulations Team PNP. Tinanghal na Finals MVP ang Season 5 Best Defensive Player na si Harold Santa Cruz na kumabada ng 12 points, 12 rebounds, 2 steals at 4 na blocks. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi kung di dahil kay Lord, hindi naman namin makukuha to. Second, syempre sa mga teammates ko, hindi dahil sa mga teammates ko, coaching staff, hindi rin namin marating nung narating namin yun. Unang sumalang sa finals ang PNP noong Season 1 kontra Judiciary Magis at laban naman sa 2-time champion AFP Cavaliers noong Season 2 at 4. Hindi naging madali ang kampanya ng PNP sa finals dahil bago ito, tinalo muna ng PNP sa semifinals ang 2-time champion Judiciary Magis na may twice the beat advantage. Sa wakas, nawala na lahat ng struggles, lahat ng paghihirap. Parang biglang bumabalik sa akin pero ang saya, parang tatanim ko sa puso ko yan. Bernard Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines. Congratulations PNP responders. Samantala, ipinaabot ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at Abraham Mitra ng Malacanang ang taos-pusong pasasalamat sa pagkakaroon ng basketball tournament ng mga public servants na ang layunin ay makatulong sa kapwa. Narito ang report ni Aiko Miguel. Bago pa man magsimula ang winner-take-all match ng UNTV Cup Season 5, kumpiyansa si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na makukuha na ng PNP Responders ang championship title. I told my boys to give their best, give it all. Ito na, final game na ito eh. Kaya naman hindi magkamayaw ang mga taga-suporta ng PNP nang sa ika-4 na attempt ay nakuha na rin sa wakas ng kupunan ang kampyonato. Alam natin matagumpayan na tayo magiging champion sa season na ito. Talagang hindi nagpapatalo ang PNP and at the same time, yung kalaban ng Malacanang talagang magaling din po sila. Hindi naman tayo laban yan kasi parehong kampo to. Duterte, tapos Bato pa. Lubos naman ang kagalakan at pasasalamat ng pamunuan ng PNP sa pagkakaroon ng Liga ng mga Public Servant na ang pangunahing layunin ay makatulong sa kapwa. From the bottom of my heart, nagpapasalamat ako in behalf of the PNP sa itong pagkakataon na ito na binigay sa amin na may pakita ng ating mga kapulisan yung kanilang abilidad, yung kanilang skills sa larangan ng basketball. Kay Kuya Daniel, yung sagad-sagad yung pasalamat namin dahil ang dami na po niyang naibigay sa tulong sa amin. Sobra-sobra na po. Kaya sana tuloy-tuloy yung swerte, tuloy-tuloy yung blessings ni Lord sa kanya, sa UNTV. Bigumang makuha ang kampyonato. Nagpapasalamat din ang Malacanang Kamao dahil naging bahagi sila ng Charity Basketball League on Philippine TV. We want to take this opportunity to thank you for bringing us together with our co-workers in government. Thank you for such a very organized league. We hope and pray for the success of the league and of course service to our people. Samantala kahit itinanghal ng kampyon, hindi pa rin titigil ang PNP Responders na lalo pang palakasin ang kupunan para sa susunod na season ng ligang may puso para sa serbisyo publiko. Ang PNP Responders, of course, magbibigay pa rin sa inyo ng excitement pagdating ng game. Kita nyo kanina, ang ganda ng laro natin. So, yung intensity na ginagawa namin will be doubled siguro sa mga darating na panahon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City.
susunod. Mahigit 8 milyong piso pinagkaloob sa mga napiling beneficiary ng mga kupunan sa UNTV Cup. Off-season tournament ng UNTV Cup, tampok ang mga government executive officials, bubuksan naman sa Mayo. European nationals na mabahala na sa magiging estado ng kanilang UK residency dahil sa Brexit. At special screening ng pelikulang Isang Araw, ikatlong yugto sa Dubai, dinagsa ng marami nating mga kababayan sa iba't ibang panig sa Middle East. Kaugnay pa rin ang katatapos na UNTV Cup Season 5 Finals, umabot sa 8 milyong piso ang ipagkakaloob ng mga kupunan sa kanilang mga benepisyaryo mula sa UNTV Cup. May report si Mon Hokson. 4 milyong piso ang natanggap ng Samahan ng Masang Pilipino International Foundation Incorporated. Ang SMPIFI ang napiling benepisyaryo ng UNTV Cup Season 5 Champion PNP Responders. 2 milyon pesos naman ang nakuha ng mga batang cancer patients sa Philippine Children's Medical Center at ng Millennium Sports Support System Association Incorporated mula sa first runner-up Malacanang Kamao. Malaki ang pasasalamat ng naturang mga benepisyaryo dahil sa tulong na naipagkaloob sa kanila sa pamamagitan ng UNTV Cup. Gagamitin namin ito para sa mga road shows na gagawin namin upang mas lalo pa po namin mapalakas ang aming kampanya laban sa illegal na droga. Ay mapupunta po sa pangangailangan ng gamutan ng mga batang may kanser na andun sa aming ospital. Dumadami kasi sila, pero talaga nga namang pinagpupursigihan namin sila'y gamutin dahil curable kasi ang cancer sa mga bata. Lahat ng mga kalahok na kupunan sa Liga ng mga Public Servant ay tumanggap ng cash prize para sa kanilang napiling benepisyaryo. 1 milyong piso ang nakuha ng second runner-up Judiciary Magis para sa mga empleyado ng Supreme Court na nasalanta ng mga kalamidad. Magandang naisip ni Kuya Daniel itong liga ng UNTV. Yun nga, nakakapaglaro ka na, nakakatulong ka pa sa mga taong nangangailangan. 500,000 pesos naman sa third runner-up na ipagkakaloob ng BOC Transformers sa Caritas Manila Incorporated. Napili natin ang Caritas Manila Incorporated bilang ating beneficiary dahil nakita natin na sila ay porsigido sa pagtulong sa mga batang nangangailangan. Tigi 100,000 piso naman ang natanggap ng mga benepisyaryo ng mga koponan mula sa 5th hanggang 13th place. Kabilang rito ang mga napiling beneficiary ng AFP Cavaliers, BFP Firefighters at MMDA Black Wolves. Gayon din ang NHA Builders, HOR Solons, Ombudsman Graftbusters, GSIS Furies, Senate Defenders at DOJ Justice Boosters. Bukod dito, mag-uuwi rin ng cash prize ang lahat ng mga kupunan. 500,000 sa champion, 300,000 sa first runner-up, 200,000 pesos sa second runner-up at 100,000 sa third runner-up. Mula Season 1 ay umabot na sa mahigit 35 million pesos ang naipagkaloob ng UNTV Cup sa mga beneficiary at mga team na lumahok. Talaga naman lagi naman tayo nag-i-improve at binibigay natin yung iba-ibang mga pamamaraan kung paano natin mas mai-extend yung charity because this is the main reason bakit meron tayong ganitong liga, no, na talagang sa liga na to ang concentration natin ay yung makapagbigay tayo ng tulong doon sa mga charitable institutions na hindi naman tayo yung namimili. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At hindi dyan natatapos ang mga aksyon sa UNTV Cup dahil 5 kupunan ang magsusukatan ng lakas at husay sa off-season tournament ng Liga. Tampok ang mga executive officials sa 5 barangay ng pamahalaan na magsisimula sa May 7. Narito ang ulat ni Joan Nano. Let's all welcome your champion, PNP Responders!
Matapos ang matagumpay na UNTV Cup Season 5 kung saan itinanghal na kampyon ng PNP Responders, muli namang magbubukas ang panibagong serye ng UNTV Cup Off-Season Game kung saan maglalaban-laban ang iba't ibang executive, legislative at judiciary officials upang muling magtagisan ng galing sa hardcourt. Kabilang sa mga kupunang kasali sa off-season game ay ang Senate Defenders, BOC Transformers, Judiciary Magis, AFP Cavaliers at ang PNP Responders. Ayon kay UNTV Cup Commissioner Atoy Co, mas magiging kapanapanabik ang bagong off-season game dahil tampok dito ang mga piling opisyal na 40 anyos pataas. Yung 5 team na to lang ang sinali namin kasi sila talagang meron nag-submit ng tamang requirement na lahat 40 na above, executive lahat, ang salary grade matataas. Magsisimula ang UNTV Cup Off-Season Games sa darating na May at tatagal ito sa loob ng 2 buwan. Samantala, asahan naman ang mas umaatikabong labanan sa hardcourt at ang posibleng pagpasok ng mga bagong kupunan sa pagbubukas ng Season 6 ng UNTV Cup. Ayon kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, posibleng mas dumami pa ang mga charitable institution na matutulungan sa susunod na season. Ito ay dahil inaasahang mas lalaki pa ang mga papremyo na ibibigay sa mananalong kupunan para sa kanilang mapipiling beneficiary. From the start ng ating liga na ito, talagang paangat ng paangat. So we cannot expect for less. With God's help ay talagang pataas yung level nitong ating nagiging laban dito sa ating UNTV Cup. Siguro by the time na nag-season 6 tayo, God willing, after ng off-season natin, ay talagang mas ibibigay pa ng iba't ibang mga teams yung kanilang best. Umaasa naman ang pamunuan ng UNTV Cup na magtutuloy-tuloy ang suporta at pakikiisa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa layuning makapaglingkod sa bayan at makatulong sa mga nangangailangan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Congratulations sa UNTV Cup, lalong-lalo na kay Kuya Daniel Razon. At meron po lang tayong pagtatama na doon po sa hindi po 5 barangay, kundi 5 sangay ng pamahalaan. Yun po ang maglalaban-laban sa May 7. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Brazilian Agricultural Minister Maggie staged an inspection of poultry in the south of the country Tuesday in an attempt to quell health concerns over meat processing, which is threatening the nation's lucrative industry. Maggie showed cameras a factory run by the Sierra Ilapa Parana and told media operations and standards being upheld amid investigations into by health inspectors and the alleged sale of rotten products. He said the same approach is taken for meat and pork factories as well. The European Union, China, Mexico, Japan, Hong Kong, and Argentina are among those which have banned or limited meat imports from Brazil in response to the developing scandal. Meanwhile, European nationals living in Britain are seriously worried about their future status as Brexit is about to begin. Jovic Vermas reports. Ever since last year's vote for Brexit, the question of what will happen to the roughly 3 million EU nationals living in Britain has become a highly contentious and emotional issue. Having lived, worked, and educated his children in Britain over the last 28 years, German professor Dieter Wolke, like tens of thousands of EU nationals living in Britain, has found obtaining permanent residency to be a laborious, expensive, and complicated process, which has culminated in his application so far being rejected. Wolke was shocked that after so many decades in the UK, he could be forced to leave. Before Brexit, I just felt like anyone else. I think my English is good. I can communicate with people. I do my work. I'm appreciated at work. And suddenly, I felt like I'm treated like someone who is unwanted.
he is now considering moving back to Germany rather than continue to do battle with the Home Office over his residency application. The government has repeatedly ruled out guaranteeing the rights of EU nationals, arguing similar guarantees are needed for Britons living in the EU. The lack of political clarity has sparked a surge of applications for permanent residency, an 85-page form requiring a mass of supporting documents. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. In other news, Filipino engineering students participated in Shell Eco Marathon Asia in Singapore, aiming to build fuel-efficient cars of the future. Mark Ricafrente has the full story. The 8th Shell Eco Marathon Asia kicked off last weekend for the first time in Singapore. Shell Eco Marathon Asia 2017 is a 4-day public event that aims to challenge student teams to design, build, test and drive ultra-energy efficient vehicles. More than 100 student teams from all over Asia joined the event, and the Philippines was proudly represented by 15 teams from 11 Philippine engineering schools. Go Philippines! We have an electronics component in the car. So we have something called the electronic control unit, and we have the motor controller. So everything you can do it also as long as you work hard enough and you give your all. Meanwhile, Team DSLU Eco Car ICE from De La Salle University claimed victory in the inaugural Drivers World Championship Asia, where the most energy-efficient student teams competed in a head-to-head race. Team DLSU Eco Car ICE will be competing in the Drivers World Championship Grand Final to be held in London on May 28 of this year. Generation of engineers and scientists continues to grow each year and design highly economical and innovative vehicles, yet resemble today's cars that greatly help energy transition in a collaborative and responsible way. Mark Ricafrente, UNTV News and Rescue, Singapore. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Maraming kababayan natin na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar sa Middle East ang nagtungo sa Dubai para panoorin ang isang araw, ikatlong yugto sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon. Narito ang ulat ni Bert Sarudo. Mainit na sinalubong ng ating mga kababayan ang pagdating ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa Dubai para sa special screening ng advocacy film na isang araw, ikatlong yugto. Ilan sa kanila ay nagbiyahe pa mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan upang personal na makita at makadaupang palad si Kuya Daniel. Marami ang humanga sa tema ng pelikula at sa inspirasyon at mga aral na hatid nito sa mga manonood. Sinasalamin sa pelikula ang mga problema ngayon sa lipunan, gaya ng paglaganap ng bawal na droga at mga suliranin sa bawat pamilya na maaaring nararanasan ng ating kapwa-tao. Rich or poor tayo, dapat meron tayong ginagawang kabutihan para sa ating kapwa. And whatever we have, we should share it to others. Sa ating mga OFWs, dapat ay kailangan alagaan natin ang ating mga relationship sa ating family, sa ating kapwa tao at gumawa ng mabuti palagi. Bilang isang lingkod bayan, humanga rin si Consul General Paul Raymond Cortez sa gawa ng kabutihan na walang hinihintay na kapalit. Bert Cerudo, UNTV News and Rescue, Dubai. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at God bless.